Hello guys! Good morning! Ayan. Kahit wala pa akong rest day guys, naglaban na ako kasi ang daming labahan ng anak ko. Ang ginawa, nag-base lang ng nag-base dito. So, dahil anak, ayan, dahil magulang, ayan, ganun talaga. Bilang magulang, bilang ina, ayan, lahat ng mga gawain para sa mga anak mo, isasaluin mo dahil ayaw mo sila mahirapan, di ba? So, wala naman siguro mga magulang na mahirapan yung mga anak, di ba? So, kadalasan, talagang halos lahat ng gawain ng anak kinukuha na ng magulang kasi ayaw nila mahirapan yung mga anak nila. Hindi ko lang alam sa mga walang anak kung relate ba sila sa pagiging magulang natin. So, ako, gaano man ka sama yung anak ko, gaano man ka pangit ang ugali ng anak ko, talaga, dahil anak ko, kiniklaim ko pa rin yan. Hindi dahil masama ang ugali. So, yung pagiging ng anak ko, siguro naman dahil nga siguro baka ganun din ako. Kasi nga, syempre ako yung nagpalaki. Pero, ramdam ko naman yung pagiging magulang ko sa kanila at pagiging anak nila sa akin. Of course, dahil nga bilang isang magulang, kahit na siguro hindi kayo nakikita ng anak mo, na ayan guys, tumawag yung anak ko kaya biglang naputol yung video ko. Ayan. So, siguro comment kayo mga parents, ayan, single mom, single dad or couple, ayan. Comment kayo dito kung relate ba kayo sa akin. Ayan. Bilang isang ina, lahat ng mga problema ng mga anak natin o gaano man kasama ang anak natin at kung merong gagawa ng hindi maganda sa kanila is ikaw yung mangunguna, di ba? Dahil anak mo sila. Ayan. Simula maliit pa sila, nasa binuntis mo pa sila, 9 months mong dinala hanggang sa lumaki sila, inaalagaan mo. Tapos merong ibang tao dyan na sisirain lang yung pagkatao. Ako, hindi ko pinagpapalit yung mga anak ko kung kanino man. Dahil anak ko yan. Iba yung anak, iba yung kung sino mang tao, di ba? Bilang isang magulang, kung talagang mahal mo yung mga anak mo, dapat nandyan palagi yung pagmamahal. Nandyan palagi yung pag-aaruga kahit na anumang klaseng anak yung meron ka. Ayan. So hindi naman siguro lahat ng mga anak is wild, no. So meron talagang isa sa mga anak na minsan hindi maganda yung ugali kung titingnan ng ibang tao, no. Pero para sa akin, lahat ng anak ko hindi ko masasabing masama ang mga ugali ng mga anak ko. So, start sa bunso ko. Si bunso, nagiging swell nung mga nakaraang panahon. Nakaraang na taon, no? Pero sa ngayon, okay na si bunso. Tas, yun lang, si kuya, ang problema ko kay kuya kasi, syempre si kuya, 23 years old na, pero wala siyang plano. Parang wala siyang plano, hindi ko lang alam kung ano man yung meron siya. Ayan. Pero pag tinitingnan ko siya, ayan, para siyang, wala siyang plano, basta gusto lang niya, nasa bahay lang, ayan, hindi siya magtrabaho ako para para sa akin, bukasan ko ganyan, or kung ano man, mag-aral ako kasi ganyan. Hindi siya ganon. So, pero ang kagandahan lang kay kuya kasi hindi siya, malayas. Hindi siya panay umaalis, ayan. So, si ate naman, magaling maghanap ng trabaho, magaling maghanap ng pera. Pero ang problema kay ate, si ate yung taong hindi marunong maglinis. Naglilinis naman paminsan-minsan, pero talagang mo sa kanya na hindi siya marunong maglinis. Pag may mga labahan siya, hindi siya naglalaba. Minsan lang. Ayan, pag may mga time na siguro na pikang-pika na siya dahil sa dami ng labahan niya, naglalaba siya. Pero yung ipunin yung labahan, syempre siguro kasi nga nandyan ako. Ayan, of course, inaasa niya sa akin dahil nga nanay ako. Ayan. Pero sa tatlo kong anak, yun, si Nina yung palagi kong naging partner in life. Ayan, kasi siya yung
magaling sa mga bagay-bagay. Ayan. Talo pa nga ako eh. Hindi nga yata ako makapag-YouTube kung hindi lang sundan dyan sa anak ko si Ninay. Siya rin yung sa akin kung paano gawin yung mga bagay-bagay sa YouTube kasi hindi nga ako marunong, wala akong alam talaga pagdating sa mga ganyan. So, pinapagawa ko palagi sa anak ko, yung pangalawa kong anak. So, for example, sa pag nagsasahod ako, hindi ko rin alam na i-transfer. Ayan, pag, for example, may mga violation ako, hindi ko rin alam paano tanggalin yung violation. So, umaasa ako sa kanya. Ayan. So, marami din akong nakukuhang magandang bagay sa kay Tin. Ayan. Saka si Tin, kahit na medyo tamad siya pagdating sa bahay, ayan, pero medyo magala siya, pero kahit papaano nakakatulong siya. Ayan, that's why pag once na siguro naman talaga, natural lang yung ipagtanggol natin mga anak natin kasi mga anak natin yan, masakit sa loob natin eh. Parang pag once sinaktan yung anak natin, parang ikaw na rin yung sinaktan, masakit, parang ikaw yung natatamaan. So, maganda na lang yun. Kung ikaw na lang yung sinaktan, huwag lang yung anak mo. Kasi napakasakit na saktan na ibang tao yung anak mo na ikaw yung nagpalaki. Diba? So, dumaan na rin ako sa ganyan dati. Ayun, kasi yung kapitbahay namin dati, inaano yung anak ko. Gawa ng nagtapo ng tubig yung anak ko sa bintana. So, di naman namin kasalanan kung bakit doon sila nagluluto ng pagkain nila sa bintana namin. Doon, umuusok-usok. So, syempre, bata yun. Hindi mo naman pwedeng anuhin yun. So, pumunta yung dyan at gusto gulpihin yung anak ko. Of course, siyempre, nadaan muna siya sa akin bago niya gulpihin yung anak ko. Ang kapal, pangit yung Parang talagang inano ko siya, inaway ko talaga siya. Talagang kumuha talaga ako ng itak para tagahin ko siya. Kasi, bata, kalabanin niya ng ganun. At saka hindi namin kasalanan yung paligid namin, yung bakit doon sila nagluluto. Hindi sila magluto doon sa bahay nila, di ba? Kung nabuhusan man nila sila, pasensya na, kasi bata nga yun. Hindi naman niya akalain na may tao doon. So, ang gusto ko lang iparating, gano'n mang kasama ang anak natin, anak pa rin natin yan at wala tayong